Ayan guys, dito lang tayo muna sa Kabatangan East kasi konti yung parcel ngayon. Kaya pumasyal muna tayo dito sa gusto nating i-vlog na matagal na. Dito lang to sa may Zone 3, Kabatangan East, Lasam Cagayan. Kay Ma'am Mirna Galisinao, ayan. Kasi kakaver natin yung farm nila ng Peking duck dito. Ayan. Ayan, papunta na tayo dun sa may farm nila mamaya. Ayan, kaya salamat kay Ma'am Mirna kasi pinahintulutan tayong i-cover yung mga Peking duck nila. Ayan guys, so kailangan nating kumuha ng permiso para lang dito sa pagbablog natin dito sa Peking duck farm ni na Ma'am Mirna. Ayun, dito pala yung gate. Ayan guys. Ito yun yung tanim niya yan, yung tinatawag na Madre de Agua na tinatawag nila yan. In-online daw ng anak niya noon para itanim dito. Ay, wala naman sigurong aso dito. Sara natin, baka makakalabas yung mga Peking duck. Na ano lang ako dito kasi na-impress lang ako kasi ang ganda ng ganda ng farm ng mga Peking duck nila. Ayan 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 yung Madre de Agua, kinakain niya ng mga Peking duck. Ayan hindi lang Peking duck to, mga ibang hayop pa. Gusto ng mga mga ibang hayop pa mga to Ayan konti lang yung area nila kung mapapansin nyo. Ayan mga lang to, mga sabi mo mga 30 meters by 30 meters by 30 lang. Ayan ito yung may-ari dito, si Sir Wilfred Pascual, yung nila, yung asawa ng anak ni Ma'am Mirna. Ayan, ito yung mga Peking duck nila. Ayan diba? Ang lulusog Ayan, ganda pa ng nila, ng playing grounds nila. Ayan Ayan, kung gusto nyo pasyalan tong farm ni na Ma'am Mirna, ayan, Galisinao. Dito lang to sa may Zone 3, Kabatangan East, Lasam Cagayan. Ayan. Ito. Tapos pinapakain lang sila ng mga giniling na mais at saka hinahaluan daw ng feeds. Ito pa yung isang magandang nila. Ayan may sarili silang swimming pool. Ayan ayan, di ba? Ayan, di ba? So walang problema kapag naiinitan sila, dito lang sila diretso sa may swimming pool nila. Ayan Tapos ang likod dito, ito na mga mga kabukiran na. Ayan. Ayan guys, dito lang tayo muna sa Kabatangan East kasi konti yung parcel ngayon. Kaya pumasyal muna tayo dito sa gusto nating i-vlog na matagal na. Dito lang to sa may Zone 3, Kabatangan East, Lasam Cagayan. Ito farm ng Peking duck, farm ni na Sir Wilfred Pascual. Ayan di ba ang dami? Dami dami. Lulusog ng mga Peking duck nila. Ayan. Ito yung first class na uri ng mga pato. Yung masarap talaga yung karne nito. Ayan diba? Kaya malusog sila kasi may sarili silang swimming pool. Ayan si Ma'am Nelma, asawa ni Sir Wilfred. Ayan So, anya ti talaga rantam sir, may i-vlog ma'am, i-vlog ko lang. Pero nakikita vlog ko ti Facebook. Wala pa wen. Ko pa lang. Vlogger din po ako sir. Okay ma'am. Mga siguro 3 months akong nagro-rota dito. Ito'y Kabatangan East lang. Tapos hindi makikita dito yung kaso lang naira na lagaming aduti parcel no ka so nga kumasango. So nga quality ko kami sir i-dispose ni nagiti sisiw.
Sisiw lang? 1 week old to 3 weeks old. Nagtitidaktal sir, male, extra male lang. DGT mabaling ila ko yun ko. Sir, kasi no, dagitidaktal, isa talaga ito pang breeder men. Ang kami nga agla ko ito female na dadaktal. Dagiti sisiw, kasi basit gamin di sisiw ni sir, kaya ito, na sigsigod. Ito yung lagayan nila ng mga sisiw nila. At tula kastula kadakil at itlog da ba, ma'am, no ka? Haan sir, kasi Ito si Ma'am Nelma, no? Ma'am Nelma Pascual, isa palang vlogger to. Ano nyo na lang sa page niya sir ni. or FB account, i-follow nyo na lang yan, no? Kasta iti 4 days old. 4 days old yan. Yun, sir. So hindi pa pwedeng i-dispose yan, no? 1 week old yung dinidispose ko sir pag pag ready na talaga. Hanggang 1 month, 1 week old, 2 weeks old, hanggang 1 month old mga dinidispose ko sir. Pero 2 weeks? 2 weeks? 2 weeks old, 3 weeks 2 old, weeks? basta meron. 2 to a month. Dun. Hanggang 1 month old. Kung meron kaming stock, pero mabilis kasi ma-dispose, mabenta. Oo, lalo na kung may ka, ma'am, makilala na yung page mo. Kasi may account ako sa, pero bihira yung nakakakita sa YouTube. Mostly sa Facebook. Sa Facebook ko, talaga. So, eto, dati sir, marami punong-puno ito ng sisiw. Pero ito kasi nag-stop na sila muna mag-itlog dahil kita mo sir, agpamarot da, di ba? Kasjay ba no ka? Nagpamarot da? Ag-stop na sir. Nag-stop da no kuhan. Ayan pala, kapag naglalagas yung mga balahibo nila, nag-stop na silang mangitlog. Ito, mga bagong breeder, kaya maliit pa lang yung mga itlog. Okay. Ganito pa lang yung size. Kapag sa mga bago. Opo. Pero talaga malalaki yung itlog nila, sir. Eto, malalaki talaga. Pero nag-stop na sila. Pero after siguro 2 to 3 weeks, mag-itlog na naman sila. Okay. Pagkatapos lang nilang maglagas ng... So halos sabay-sabay na sila naglalagas ng mga balahibo nila, no? Opo. Kastigayam. Tingnan nyo, guys, lulusog na mga peking duck ni na, ma'am. Marami pa ako doon sa likod, sir. Mga Rhode Island Red, Black Australian Orb. Pero mga mga puti din, gano'n, hindi na? Yes, sir. Black. Black na talaga siya. Galing sa Australia at Rhode Island Red, galing sa Amerika. Pwede kong pakita rin sa inyo. Sige, ma'am. Incubator pa ako doon. Ayan, punta tayo doon mamaya pag So ito sir, Madre pagkatapos de Agua. natin dito. Yan yung mga organic feeds na pinapakain sa kanila. Yan guys, so yung sinasabi ko kanina, yan. Madre de Agua palang pangalan yan. Madre de Agua po. Yan po yung talagang pinapakain sa Saka, mga kambing, pato, manok. Uri sa Giko, ma'am niya, baka niya, kanin sa di baka dito. Uwan sir, pati garod dagiti baboy Kasi di pakpakanda. Tapos healthy nga ko dito niya. Yun, kasi tsaka hindi mabigat sa pakain kasi organic. I mean, hindi puro na plain na feeds. Parang yan yung nila, parang yung pang ano bang tawag doon? Ganyan yung mga pine-prepare ng mga kasama namin. Kastino kuan. Oo, ganyan sila mag-prepare sa... Tapos si Kwain Dulata dito ni Waras yung Mag-mix po Dulatan. sila, i-mix po nila ng feeds tsaka mais, ganyan. Ito yung Kasi pinapakain babasahin nila, ma'am. nila yung sir, yung mais para hindi masyadong Matigas siya, para madali siyang... ito pala para sa sisiw. Pero okay. yan, yung talagang bilog, yung buo. Okay. Yung mga buo. Yun yung para sa ano na yun, para sa malalaki Para na. sa malalaki. Opo, Mga sir. buo. Yan, tsaka yung konting duck layer. Duck layer. Duck layer ang Feeds. pinapakain para mag-itlog. Okay. Sa mga sisiw, giniling na mais na binabad, tsaka bayo 2. So yan, mami, halo lang to, ihalo lang. Opo sir, ihahalo nila sa duck layer, tsaka buo na mais. Pero pwede melat nga ikas jede dito. Si Kwan na naman. Kita man sa diba, naglinis. Ben, garo, Kasi no adati bulong nga Magawat da. talaga kanunda. Oo. Handa nga pagbayagan. Iso nga. Isurang naglinis deta ko niyan, deta sir, di kita babana niya. At kita sir, sa ano po? Sige ma'am, sige. Sa Ayan, puntahan natin yung sinasabi nila ma'am na may naman tawag doon, Rhode Island Red at Black yun. Australian Orb. Sa may malapit sa bahay nila. Papakita ko yung incubator. Okay. Oo. Pero- So yung nandun, old breeder na mga yun. Sir, eto kasing net. Magkahiwalay doon pala sila. Magkahiwalay. Magkasama itong nasa loob. Old breeder mga yan. Opo. Okay. Ito naman nandito na area, ito yung mga bagong breeder. Hindi naman sila nakakalipad ng mataas mga yan, di ba? Hindi sila lumilipad, di ba? Hindi. Ito naman, tinabi namin kasi Ayun pala, nagpipilay-pilay sila sir. Kasi
kung medyo marami kaming extra male, talagang kawawa tong mga female. Kaya hanggat maaari, bawasan namin yung mga Mga male, oo. Nag-itlog pa rin sila dito kahit may pilay na. So, Pero okay naman ano? Okay okay, naman na sila. okay lang naman sila sir, pero hindi nga lang namin muna. So ito na yung mga ano, ito na yung mga 2 years ganun. Opo sir. Mga Yan, 2 tsaka yung years na mga breeder yan. nandun. Oo. Mga nandun. Kasi iikot lang naman sila dyan sa ano, sa pond doon sa gilid. Ay, kaya pala magkaiwalay sila ng Kaya pool. may Oo, pagitan. yung pool Kasi nila. pag naglangoy sila sir, hindi pwedeng mag-mix sila. So ito yung mga new breeder namin. Pero anak, So dito na sila, dito na sila nangiitlog kung ano. sir, dyan na, Ayun, dyan na. Ito kasi yung mga parents stock. Ito na yung mga anak nila. Okay. Ito na yung mga parents pala ng mga Peking duck. Ito na yung mga anak nila. Ayan, mga 6 months old na yan. 6 months old, Oo, kaya... nahiwalay na sila. Ayan. Opo. Diyan din nag-iitlog na yung mga bago sir. Dito kasi itlogan ng mga old breeder. So ngayon, nag-stop muna sila ng itlog daw kasi kapag naglalagas pala yung balahibo nila, ay umiinto silang nag-iitlog. Eh. Itlogan ng mga bago. Ito, yung mga bago. Ganito lang kasimple, oh. Simple lang ng mga ano, ng mga itlogan ng mga Peking duck punta pala. tayo din sir sa Rhode Island Red, Black Australorp. Sige, sige. Ayan guys, lipat tayo. Natutuwa lang. Bagdaw ng alagati 400 heads. Ang dami ah. No? Ito pati Ayan, na yung mabilis daw yung bentahan ni ma'am sa ano, sa mga sisiw. Ito na yung incubator ko. Sisiw. Ayan, So, ito- 1,080 capacity ano. So ito, mga Rhode Island Red at Black Australorp. Itong nakikita niyong puti is mga itlog ng Peking duck. Nakikita niyong madumi kasi hindi pwedeng basahin. Basahin, sir. no? Dapat Kasi- diretso na siya. Kasi ano po siya, pupunasan lang ng tuyong tela. Kasi kung Okay, babasahin mo, may chance na mabububok. So iwasan na basahin. Dapat diretso na no. Pero kapag naulanan yan, ma'am, okay naman. Basta punasan ka agad, Okay, pero punasan may agad. tendency na hindi siya magiging okay. Pero itong... Ayun, Ang ginagawa namin, sir, 5 days akong nag-iipon muna ng egg bago magsalang. Sa 5 days, ma'am, kapag kalakasan nila mga itlog, ilang itlog na yun sa 5 days, lahat-lahat? Wait lang, sir. Ipapakita ko yung 2 days egg nila. Ayun, laki ng incubator ni madam, oh. Talaga pang farm talaga. 1,080 yung capacity niyang itlog, yan. 1,000. Ayan, kung nakita nyo kanina, nandun na, napisa na yung sa Explain ko baba. rin. Di ko na na-explain para may idea kayo. ito yung tinatawag na fogger niya. Once maramdaman niya na Mainit na. mainit na at konti lang yung parang hangin sa loob, magbubuga siya ng tubig para sa ganun ay Pero yan, malamig na yan. hindi malamig, Ay, sir. ano, Tamtaman tamtaman lang siya. Kasi Oo. kung walang tubig, walang air, hindi mabubuo tong mga sisiw. Okay. Kailangan talaga may tubig. Ito yung fogger na tinatawag. Yan po yung... Kasi yung ibang incubator, ma'am, parang wala akong nakikitang ganyan, ano? Parang ano lang siya. Fogger, opo. Walang fogger, no? Yung mga Yung tinatawag na manual, fogger sir, pala yun. opo. Ayun. Yung mga manual, talagang tubig lang, tapos papalitan lang nila ipag ano lang. So yan na, ano, red, ano yun, Rhode Island Rhode Red Island, at Black Rhode Island Red. Australorp. Yung mga Black Australorp. Okay. Pero papakita ko yung Black breeders. Astronaut, yan. Ano, ganda, ang ganda ng incubator ni madam, oh. So at least may idea na kayo. Ayan, so mga gusto mag Opo. Peking duck farm, ayan. Eto Ganyan lang. naman. Ito yung sir, temperature niya is dapat 37.5. Tapos ang humidity niya is nakaset ng 75. Kung makikita nyo, 38, 75. Yan po yung nakaprogram na. Ito kasi nakikita nyo, nagbiblink siya kasi Oh, no. binuksan po natin. So hanggang marating niya yung 38 tsaka 75 kaya siya mag-stop. Hindi na siya mag-blink. Automatic. Okay. Mag-automatic yan, sir. So, dito namin siya kinakargahan ng tubig. Magkarga ako. Diretso dun sa fogger niya? Oo. Diretso na po doon sa loob. So, yung egg, sir, na medyo madilim ang Ano, ma'am? kusina namin. Ang umaga. Ayan yung na-harvest ni ma'am sa ano. Ito, di ba, sa mga, kasi, mga bagong breeder. Yung mga 6 months yan. Opo, O itlog ng mga 6 months. Okay. Ilalagay yan dito, ma'am. Ayan, Po? kailan nilalagay dito sa incubator? After 5 days, sir, pag makapag-ipon ako ng Okay. 3 to 4 trays, Okay na.
Pwede na isa Lalagay lang. ko na dito. Okay. Then, Punta naman tayo dun sa mga breeder ni Madam na Rhode Island Red at saka Black kung makikita Astronaut. nyo, Uy. yung mga nakakulong na malalaki, ito po yung mga breeder ko po talaga. Itong black is Black Australorp, yun naman yung mga Rhode Island Red. Okay. Ayan, dito pasok tayo. Ayan. Sige sir, punta kayo dito. Okay. Pakisara lang sir ah. Sige ma'am, sige. Ito, kung mapapansin nyo, ipa. Mm-mm. Ipa, para hindi Sa po ano? mag-amoy. Para sa ganun, yung mga dumi po nila, hindi siya mangangamoy. Oo, para hindi siya mamasa-masa, no? Oo, opo sir. Kasi mga baho, ayan, no? Okay. Yung mga, ano to ma'am, Black Astronaut? Ito po yung Black Australorp. Kasi Ay, Australorp origin pala. from Australorp. Australia. Wow, mayroon pa pala Ito dito, naman oh. red is from America. Ito po yung dark mahogany. Mas dark po ang kulay. Ay, mayroon pang iba, no? So, Okay. dark mahogany. So, Opo. Pero Rhode Island Red, magkaparehas na Rhode Island Red. Pero ito yung sinasabing dark mahogany. Kasi mas dark po siya. Kung mapapansin niyo sir, ang kulay. ito ma'am, diba? paano ka nagano dito? Paano ka nagsimula na magkaroon ng maraming ganyan? Okay. So, sa totoo lang sir, year 2020, October, nag-start ako ng Light Sussex. Light Sussex. Oh, mga puti na hindi ganyan. Pero yung 14 pieces na yun sir, napadami ko, hindi ko naparami. Binenta ko nung nasa 6 months old na siya ng 1,000 per head. So, mahal, no? pero mali ako doon. Nasilaw lang ako sa presyo. Pero mas Kasi, nakita ka oo. pala kung Mag-breed magpa-sisiw ka. ka. Oh, so Okay. nag-start ako ulit ng 20 So heads na noon, red. nabenta mo na lahat yung Light no, Sussex. pinalaki mo. Doon Light ako Sussex. mali. Kasi Ah, syempre okay. 1,000 ang per head. So nabenta ko yung 14 pieces dahil laki 14, nun. no? Pero mas makikita ka kung magbebenta ka ng Mag-breed ka, sisiw. Kasi once mawala mo yung breeder, wala ka na rin kita. Kaya nag-start ka, bumili ka ulit. Ayan. Opo, bumili ako ng 20 pieces na red, 20 pieces na black. So ayun na, pinalaki ko na so hanggang ito. 5 months to 6 months old, nag-start na silang mag-itlog. Yun, dire-diretso na sir. Bumili na ako ng incubator na 216 capacity lang nung una. Maliit pa lang noon, maliit pa lang. 216 capacity. Hanggang sa marami yung customer, kulang yung incubator. Kaya, Marami na nag-order. Marami nag-order. na ako ng mas malaki. Okay. So, Ma'am, eto ma'am, Black Australorp. Black Australorp din. Ganito kasi sir, yung unang generation, kumbaga yung mga parents stock din, etong black na to, anak nila yon. Ayan yung mga nandun na. Okay. Eto naman, anak nila yon. Ganon. So, hindi rin pwedeng maghalo. Yan, no? Mga ano na to, mga magulang nila. Ayan. Ayan, yung mga old breeder ng mga to. Tapos ayan na yung mga ano. Ito naman, ito yung parang ini-experiment ko na ngayon na bagong breed. Okay, ma'am, ano? So anong tawag na breed na yan? Pagkalo na? White decalb. White Tawag. decalb na. Bali na ako nakapunto sir sa Isabela. Mm-mm. So, tignan ko kung paano ko rin mapaparami. Pero parang parehas lang din naman yung pag-alaga dyan siguro, Opo, ma'am, sir. no? Oo. Free range at organic din po sila. Pwede Yan. silang kumain ng mga... Anong white? Anong pangalan? White? Decalb white. Ay, decalb white. Ayan, no? Yung bagong binibreed ni madam. Brown. Ayan. Decalb white din po yan. So, etong mga sisiw, papakita ko sa inyo, sir. Baba. Black Australorp. Ito yung Yan. mga sisiw nila. So, weekly, nakakapag-hatch ako ng hundreds of chicks. No, ang dami pala. Okay. Opo. 100. Hundreds of chicks. Ito, sir, kasi yung hatch ko noon na 70, plus meron akong sisiw din na mga almost 50 pieces sa ano tawag nito, Peking duck. So yan, magkalo na sila. Magkalo na yung Black Australorp Ito at saka kasi sir, Rhode. ito yung 1 week old. Okay. Ito yung 2 weeks old. Ito yung 3 weeks old. 3 weeks to 1 month. Tapos yan, pwede nang i-dispose mga to. Opo. May mga nabenta ko na rin kasi dito kaya medyo kulang na. Tapos yung may iba, mga order na. Ganun ba? May Opo sir, nag-order na ito para serve order na? na po lahat. Wow. Naka-reserve na po Ayan, oh. lahat. Naka-reserve na lahat yan, no? Di ba? Kaya hindi talaga, hirap akong magtabi ng para sa akin din. Ito, mga naitabi ko na next generation para sa mga breeder ko. Kasi yung mga... Oo nga pala, no? Di ba? Kapag paparami ka, kaya kailangan ding magtira kailangan ka. hindi ka mawalan din ng
Okay lang. Kailangan din mo magtira ka din. Opo. Ayan, oh. Minsan nakaka-attempt yung mag Puro ano, naka-reserve na. Oh, naka-reserve na mga yan, guys. Oh. Opo, naka-reserve na kay Sir JP Olita Wow. dito sa sentro. Okay. Last time yung LGU Bagao, 400 heads po ang kinuha, kaya nag-deliver po ako ng 4 na beses. 400. Sa ano, ma'am? Magkalo na ano? Ang Black Astral at saka Rhode Island Red, kung sisiw pa lang sir, pwedeng magkahalo pa kasi mga itlog naman ito pag isasalang magkahalo talaga. Pero dapat mag-separate na sila pag nasa 4 months old para hindi sila mag-crossbreed. Yun. Kasi once nag-crossbreed po sila, ibig sabihin mas low na yung value. So, parang kulang yung pangitlogan nila. Ganito kasi sir, tinanggal ko na yung iba kasi kayang-kaya sir, hindi naman sila sabay-sabay na mag-itlog. Kayang-kaya yan. Minsan naman, may mga ayaw umakyat. Diyan na lang sa baba. Oo, diyan sila sa baba, sa likod. Galing, oh. Pag ganitong age, sir, pwede pa silang nakawala. Kailangan nila talagang makawala para mas mabilis na. Yung mag-start na silang mag-itlog, kailangan ikulong. Diyan na lang, oo. Oo, para sa pag-breeding. Kailangan nasa loob. Everyday na sila nangitlog mo yan, ma'am? Everyday? Oo, sir, everyday. Pero kagaya nito ngayon, kung nakikita nyo yung black kasi doon, naglagas din ng balahibo. Okay. Kagaya din sa Peking duck. So doon, medyo kaunti lang yung itlog. Parang yan sir, di ba? Yung likod Ayun, niya. sa likod. Oo. Ay, naglagas yun. Hindi pala, naglalabas sila. Pero babalik ang mga balahibo nila sir after mga siguro 1 month, ganun. Okay. Mabilis lang, no? Opo. Ayan, oh. Konti lang yung ano. Hindi naman masyadong maluwang yung Opo, farm ni ma'am na dito. area. Hindi na madami yan. Maliit lang. Ayan, oh. Di ba? Napakaliit lang na area. Mas malaki yung sa Peking duck. So, ganito lang po kasimple. Ayan guys, maraming salamat kay Ma'am Nelma sa paintulot niya ma-cover tong tong farm nila ng Peking duck at sa mga manok, yung Australorp at saka Black Australorp at saka Rhode Island. ayun. 'Di ba yan? Salamat ha. Salamat ma'am Sige, sa sir. Welcome po. Welcome. pagpapaintulot ma'am yan.